She said no. Rude, so back off. Walang nagawa ang lalaki, lalo na't inilabas siya ng mga tanod na nag-iikot sa lugar. Salamat sir. At nang lingunin ko ang lalaking tumulong sa akin ay walang iba kung hindi ang guwapong doktor na single at hindi mukhang masungit. Are you alright, miss? Bumilis bigla ang kabog ng puso ko nang may pag-aalala niyang tingnan ng aking braso bago ito sa akin tumingin na may napakatamis ng ngiti sa labi. Lalong bumilis ang kabog ng puso ko nang hawakan ako nito upang gabayan paupo. Nangatog bigla ang tuhod ko't napatakbo nang wala sa oras sa mga upuan at muntik pa ako masubsob. Careful, sweetie. Ano daw? Ako, sweetie? Kinilig ako dun ah. Pero ako si Jasmine at hindi kalat ka rin kaya dapat may pagkadalagang Pilipina pa din ako. You're blushing, sweetie. Sabi pa nito sabay kurot sa aking pisngi. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakagat sa labi. Kinikilig kasi ako pero kailangan kong pigilan dahil gusto kong panindigan ang pagiging dalagang Pilipina. Kaya lang, ang kilig na nararamdaman ko'y biglang bumaba at gustong lumabas sa aking pangupo. Sa labis na taranta ko'y tumayo ako ng mabilis, palayo sa kanya. Saka nagtago sa madilim na parte at pinakawala ng kilig ko na nauwi sa puwet kaya nagbuga ng masamang hangin. Salamat, muntik na ako dun ah. Sabi ko, madilim naman na bahagi ito kaya walang nakakakita sa akin. Pinagpag ko pang aking suot na dress para kumawala lahat ng amoy. Nakakahiya pag may natira at maamoy ako. Pabalik na sana ako sa aking guwapong doktor nang may marinig ako mula sa aking likuran. Ang baho ng bibig mo? Yak, kadiri. Diyan ka na nga. Mukhang naghahalikan ng dalawa sa madilim na parte. Marahil sila ang maswerteng nakaamoy ng pinakawalan ko kanina. San ka galing, sweetie? Tanong ni Doc pagbalik ko. Tigilan mo nga ako sa kakaswiri mo. Jasmine ang pangalan ko. Sabi ko at naupo sa tabi niya. Inaayos kong aking suot nang may malaking kamay na maugat sa aking harapan. Nang lingunin ko ito'y walang iba kung hindi si Doc Rush. Hi Jasmine, my name is Caleb. Nakangiting sabi nito habang nasa harapan ko pa din ang kanyang kamay. Pasimple ko namang ipinunas ang palad ko sa aking suot saka iniabot sa kanya. Nag-shake hands kami pero mukhang ayaw pa rin itong bitawan ng kamay ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-init ang aking mukha sa simple nitong pagpisil at kagatlabi. Grabe, maiihi na yata ako sa sobrang gwapo niya. At dahil gusto ko makasiguro kinurot ko ang aking binti gamit ang isang kamay upang subukan ko kung panaginip ba ito o totoo. Aray! Sigaw ko dahil sa sobrang lakas ng kurot ko sa sarili, napasigaw ako nang wala sa oras habang nakatitig kami sa isa't isa. At dahil ayaw ko mapahiya kaya nagdahilan na lamang ako ng iba. Kaya naisipan ko na lang kantahin ang kantang Aray ni Mary Rivera. Kanta yun, Caleb. Kakantahan ko kasi ang kaibigan kong bigo sa pag-ibig kaya nagpa-practice ako. Napapailing kong kunwaring dahilan. Sana'y makalusot at bitawan na niyang kamay kong namamawis na sa sobrang kaba at nervyos ko. Ngunit bumunghalit lamang ito ng tawa kaya tuluyan niyang nabitawan ang aking kamay. Tawang-tawa ito dahil lamang sa aking pagkanta. Parang gusto ko na sanang maasarat sa pakin nito pero sayang naman ang gwapo niyang mukha. Kaya saka na lang. You made my night complete, Jasmine. You're such a funny and lovely lady. You remind me of someone. Tuloy-tuloy nitong sabi. Parang nagloading sa isip ko ang sinabi niyang iyon. Funny lang ang naintindihan ko sa sinabi niya dahil sobrang bilis niya itong binigkas. Kaya nagpakawala din ako ng tawa at hinampas siya sa braso. Ngunit ako lamang ang siyang nasaktan sa tigas nito. You're funnier too. Sagot ko din sa kanya at sinabayan siya sa pagtawa. Pero imbis na magalit ay hinila na lamang ako nito. Patayo at tuluyang lumabas. Come on, let's find some quiet place. Nakangiti nitong Ani. Wala na akong nagawa kaya sumunod na lamang ako sa kanya. Masyado nga namang maingay sa loob at kanina pa sumasakit ang tenga ko. May pinindot siya gamit ang maliit na remote na nasa kanyang bulsa kaya umilaw at tumunog ang magarang sasakyan na kulay pula. Sa kanya binuksan ang pinto at inutusan akong pumasok. Pagkapasok ko'y umiikot na naman ito sa kabila saka umupo sa manibela. Caleb, saan tayo pupunta? Maya-maya itanong ko sa kanya. Hindi siya kagad sumagot at pinatakbo na lamang ang sasakyan papunta sa kung saan. Basta, magugustuhan mo doon. Sagot niya. Kinakabahan man ako'y pinilit ko itong iwaglit sa aking isipan.
Hindi naman siya siguro masamang tao at magaan agad ang loob ko sa kanya. Siguro kasi crush ko siya. Kasi gwapo siya. Naku, kung malalaman lang ni Lola itong panigurado'y makukurot ako sa singit. Nandito na tayo, sabi nito. Hindi ko na namalaya na nakahinto na pala ang sasakyan at nasa labas na siya upang pagbuksan ako ng pinto. Pinigilan kong muli ang kiligin at baka kung saan na naman mauwi ito. Salamat, Caleb. Nakangiti ko sabi. Palagay ko'y hindi niya ako nakilala. Sa bagay, ang pangit pala ng suot ko noong nakaraang araw. Hindi tulad ngayon na nakadress at may kunting kolorete sa muka. Ilang taon ka na pala? Tanong naman ito nang mapaupo kami sa mesa na mukhang mamahalin. Restaurant pala itong pinuntahan namin sa Karatig Bayan kaya hindi pamilyar sa akin. 20 years old. Sagot ko. Inabot sa akin ng waitress ang isang parang songbook pero pagkain ng mga nakalagay, imbis na kanta. Are you still studying? I mean, nag-aaral ka pa ba? Narinig ko ang tanong nito sa akin pero hindi ako makasagot dahil sa presyo na nakikita ko sa bawat pagkain. Naghahanap pa naman ako ng mura pero halagang 500 lamang ang pinakamurang halaga. Ang mahal naman dito sa restaurant ninyo. Hala, kay Aling Maming, ang 50 pesos mo'y may ulam at kanin ka na. May kasama pang soft drinks. Sabi ko sa waitress pero napalakas yata kaya nagkatinginan ang ibang kumakain at nagbulungan. Ma'am, sorry po pero hindi po ito karinderya. This is a high-class restaurant and not restaurant. Pagtatama nito sa akin, pareho lang naman iyon. Kulang lang ng letter T. Ang arte naman ito. Sasagot na sana ako pero itong si Caleb ang siyang sumagot para sa akin. Miss, ako na lang mag-order. But I think you owe her and apologize. Bago kita isumbong sa manager niyo dahil sa behavior mo sa mga customers. Seryosong sabi ni Caleb. Hala, galit ba siya sa babae? I'm sorry, ma'am. Hingi nito ng pasensya sa akin habang nakayuko ito. Ano ka ba? Ayos lang yun. Sige na. Sorry din kasi nabigla lang ako sa presyo. First time kong kumain ng ganito kamahal. Hingi ko din ng paumanhin. May kasalanan din naman kasi ako. Maya-maya'y naka-order na nga si Caleb at na-serve na din ito sa amin. Grabe naman, Caleb. Matabang ang lasa. Ganito ba talaga dito? Bulong ko sa aking katabi na natatawa habang kumakain ng hilaw na pagkain. Parang may dugo pa kasi. Okay, next time sa karinderya ni Aling Maming tayo kakain. Napapailing pa nitong sabi habang abala sa pagkain. Napakagatlabi naman ako. Ibig sabihin may next time pa? Kaya magkikita pa kami? Parang tumatalon-tuloy ang puso ko sa tuwa dahil sa sinabi nito. Ibig sabihin, magtatagal pa sila dito sa bayan namin? Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi ko na inusisa kung gaano ba sila katagal dito sa amin. Baka malungkot lang akong bigla. Matapos kaming kumain ni Caleb ng hilaw na pagkain ay matamis naman ang mga sunod nilang ibinigay sa amin. Isa itong cake na natutunaw sa dila pag nasa bibig mo na. Ang sarap. Gusto ko sanang pasalubungan si Lola pero nahihiya ako magsabi kaya sa sunod na lang pag kumita ako ng malaki, bibilhan ko si Lola ng cake para matikman naman niya. Matapos kumain ay inaya naman ako ni Caleb sa tabing dagat. Tumanda na ako sa lugar na ito ngayon ko lang napansin na may dagat pala dito. Hala, ngayon ko lang nalaman na may malapit na beach pala dito. Gusto ko sanang dalhin dito ang lola ko. Sabi ko habang lumalanghap ng sariwang hangin na galing sa dagat. Natatanggal ang bubong ng kanyang sasakyan kaya sakto lang ang aming pwesto. Lola, nasaan pala mga parents mo? Tanong nito habang umiinom ng beer na nasa lata. Bata pa lang ako, uli lang lubos na sa nanay at tatay. Si Lola nagpalaki at kasama ko hanggang ngayon. Sagot ko nang hindi nakatingin sa kanya. Nang nilingon ko ito'y gahibla na pala ang lapit ng kanyang mukha sa akin kaya nagkanda duling-duling tuloy ako at napaatras bigla. Kasabay ng biglang pagsara ng bubong ng kanyang sasakyan, ang tuluyang pagdikit din ng kanyang malambot na labi sa aking labi. Aray, Caleb! Sigaw ko. Hindi ko kaya. Totoong masakit na yan, ha? Reklamo ko pa. Pinipilit niya kasing ipasok ang cucumber niyang malaki sa akin. Feeling ko sintaba ng malaking pipino na mahaba at malaki. Hindi ko pa nakikita ngunit kanina inaaninag ko lang ito habang naguhubad. Medyo madilim kasi sa hotel na pinagdalhan niya sa akin.
Matapos niya akong halikan kaninay, dali-dali niyang pinaandar ang sasakyan at wala pang 5 minuto ay nasa loob na ng garahe ang sasakyan niya, kung saan nasa itaas lang ang kwarto. Dahil first time ko mahalikan kaya hindi ko mapigilan na masarapan sa ginagawa niya sa labi ko. Mabuti na lang at wala akong bulok ng ngipin kaya may laban din ako. Napakabilis ng pangyayari kaya ngayon ay hubot-tubad na ako sa ilalim niya at nasa entrada na ang kanyang big cucumber. John, sweetie, you're still a virgin? Pero sa kabila noon ay hindi pa rin siya nagpapigil hanggang sa magkaisa na nga ang aming mga katawan. Take a rest. Bukas, kakausapin ko ang lola mo. Sabi nito saka ako hinalikan sa noo. Napangiti ako sa kanyang sinabi bago ipinikit ang aking mga mata at magkayakap kaming nakatulog. Sakit sa buong katawan ang aking naramdaman nang magising ako kinabukasan. Kinapa ko ang aking katabi upang sana batiin ito pero wala ito dito. At tanging unan lang nandoon at wala ang kanyang malaking katawan. Kaya bumangon ako ng marahan at hinanap siya sa buong kwarto. Ngunit hindi ko nakita ni anino niya. Kaya nagpa siya akong bumangon upang buksan ng malaking ilaw. May suot na din naman akong malaking damit at kahit paika-ika ako'y nagawa ko pa rin para masigurado. Baka kasi naliitan siya sa kama at lumipat sa malaking upuan. Caleb? Pumunta ako sa banyo pero wala din ito doon. Kaya inisip ko baka may binili lang siya sa labas. Nagpa siya akong pumasok na lamang sa banyo upang makaligo na din. Kumakanta ako ng kantang aray habang umiihi. Grabe, ganun pala kasakit ang mapasukan ng malaking sandata. Namulang aking pisngi nang maalala ang pinagsaluhan namin kagabi. Matapos akong maligo ay nagtapis ako ng tuwalya sa katawan. Excited ako lumabas. Caleb? Ngunit natigil ang saya at ngiti sa aking labi nang makitang wala pa rin siya paglabas ko. Ayoko mag-isip ng masama kaya kumain na lamang ako sa nakahandang pagkain sa mesa. Matapos ako magbihis ng damit na suot ko kagabi. Mabuti na lang at maayos itong nakahanger sa loob ng cabinet na alam ko si Caleb ang may gawa. Umupo ako sa mahabang upuan at binuksan ang nakatakip na tela sa mesa na alam kong pagkain ang laman. Ngunit natigilan ako at tuluyang naantala sa maliit na papel na aking nakita sa tabi ng basong may lamang tubig. Pinulot ko ito at binasa. Sorry. Nanginig ang kamay ko sa 5 letra na nakalagay sa maliit na papel. Bakit siya nagsusorry? Hanggang mapansin ko ang sobre sa may bandang kabila ng mesa. Nanginginig na kamay ko itong pinulot at binuksan ang laman. At doon, tuluyang nagtuluan ang mga luha kung kanina ko pa pinipigilan. Nangya ka, Caleb! Hindi ko mapigilan ang sarili ko habang nakatingin sa hawak kong lilibuhing pera. Kung kinita ko siguro ito dahil sa pagbebenta ko, ay baka nagtatatalo na ako sa tuwa. Pero pakiramdam ko'y kabayaran ito ng puri ko at pagkatao na naibigay sa lalaking hindi ko kilala at higit sa lahat, hindi ko alam kung saan hahagilapin. Kahit buong pangalan niya o kung saang ospital siya nagtatrabaho ay hindi ko din alam. Gusto ko pang saktan ang aking sarili kaya binilang ko ang malulutong nalilibuhing pera na iniwan niya sa akin. Gusto kong malaman kung magkano lang ba ang halaga ng aking pagkababae, ng aking pagkaberhen. 30,000? Yan lang ang halaga ng isang tanga-tangang probinsyana na kagaya mo. Turan ko sa akin sarili. Gusto ko man itapon ito pero naisip ko rin na malaking tulong ang perang ito sa amin ni Lola. Lalo na sa akin. Hindi kami mapapakain ng pride. Kaya labag man ito sa aking pagkatao ay kinuha ko na din. At sisiguraduhin ko na gagamitin ko sa tama ang kabayaran sa katangahang aking nagawa. Umuwi ako sa amin at pilit na inayos ang sarili bago humarap kay Lola na masaya akong sinalubong at pinaghandaan. Nagpakasaya ka ba, apo ko? Sabi ni Ningning ay maganda daw sa pinuntahan nyo. Kaya kayo inuwaga. Puno ng kagalakan tanong ni Lola. Isang yakap lang kay Lola ang una kong isinagot. Opo Lola, ang saya-saya ko po. Salamat at sorry po. Yun lamang ang aking sinabit, niyakap lamang siya ng mahigpit.
Sorry dahil nakalimot ako sa mga pangaral mo sa akin, Lola. Nagkamali po ako. Gusto ko sanang idugtong iyon sa sinabi ko kay Lola pero hindi ko na lamang binukang aking bibig at sinarili na lamang ito. Pagkababae ko lang ang nawala at hindi ang aking sarili kaya tuloy pa rin ang buhay. Mukha kang namumutla, apo ko. Umupo ka na lamang dyan at igagawa kita ng gulay na pamparami ng dugo. Pansin ni Lola sa aking mukha nang pakatitigan ako nito bago lumabas sa likod bahay upang ikuha ako ng gulay. Labis man ang aking hinagpis ay hindi ko ito pinahalata kay Lola at ibinalik sa normal ang buhay ko. Kasalanan ko naman ito dahil sa katangahan ko at nagtiwala agad kay Caleb na hindi ko pa lubos na kilala. Nang sumunod na mga araw ay hindi pa rin ako nakapagtinda dahil sa aking pagkakasakit. Nilagnat kasi ako ng higit 3 araw. Kung ano-ano ang ginamot sa akin ni Lola pero hindi umepekto. Sa pagkakalang simpleng lagnat lang ang aking nararamdaman. Hindi ko kasi maaaring sabihin sa kanya na dahil ito sa pagkawarak ng aking pagkababae. Kaya ako nagkasakit. Ngayon ko lang naramdaman ang epekto ng laki ng kanya. Kaya kahit pilit ko man siyang kalimutan ay hindi ko magawa-gawa. Hanggat sumasakit pa rin ang akin ay paulit-ulit din siyang tumatakbo sa isipan ko. Kahit pa mawala ang sakit. Paano ko naman kasi makakalimutan na lalaking una nagparana sa akin ng halik? Hindi lang sa labi kundi sa buong katawan ko. At ang malala pa, sa tuwing nakakakita ko ng pipino, lalo na kung malaki parang ayaw ko na itong hawakan at lalo na ang kainin. Letyo siya, winarak na nga niya ako ng malabig size niyang pipinoy, nag-iwan pa ng salapi. Anong akala niya sa akin, mukhang pera? Langhiya. Kaya kung makita ko man ang Doc Caleb na iyon, ay huyo siya sa akin. Kala niya. Sa wakas, matapos ang 1 linggo ay saka na lamang bumalik ang lakas ko sa dati. Hindi na rin masakit ang akin. Kaya kahit magtatalon ako sa kakatawag ng mga customer na bumibili, ay wala na. Maski isang kirot sa aking ibaba. Pero aaminin ko sa puso ko, meron pa. Ngunit ika nga nila, life must go on. Sino ba siya? Iniisip ko na nga lang, kahit hindi ako magkaasaway nakatikim ako kahit papaano ng tinatawag nilang luto ng Diyos. Kaya hindi na ako ma-out of place sa usapan ng mga kaibigan ko. Lalo na kung tungkol sa lalaki ang pinag-uusapan nila. Feel na feel kong kumakanta habang nakapikit pa ako nang marinig ko ang masigabong palakpakan sa akin paligid. Wow, Miss Quack, ang galing mo naman pala kumanta. Ramdam na ramdam mo kasi na parang totoong nasaktan ka. Mahaderang sabi ng tindera ng makeup ng patay. Este sa mukha pala. Mukha kasing patay siya sa klase ng paglagay nito ng kolorete sa mukha. Ikaw ba naman, paghaluin mo ang eyeshadow na kulay dilaw at pula, kulang na lang asul para maging pambansang watawat na ng Pilipinas ang kulay nito. Alam mo ikaw, ano nga ulit ang pangalan mo? Julia B. Julia B? Ha? Julia Barreta? Hindi, ano ka ba? Yung Julia na girlfriend ni Gerald? O nakita mo ito? Sabay pakita niya ng kulay sa kanyang mata. Ay, hindi naman ako bastos na tao pero ang sarap niyang buhusan ng tubig. Tanghaling tapat at ang init-init pa. Naglusawan na nga ang chinchansu dito sa muka sa tindi ng pawis. Oo, Julia na kung Julia. Panira ka ng moment, alam mo ba yun? Payak na sana ako dahil totoong damang-dama ko ang kanta kong alay kay Doc Caleb na hanggang ngayon ay nasa isip ko pa rin at lalo sa puso ko. Para siyang anay na unti-unti akong inuubos. Jasmine, sali ka sa kantahan sa susunod na linggo. Pwede ho ba tantanan niyo na ako? Kumakanta ako kasi 1 linggo na hindi na ilabas ang boses ko. Marami pa ako reserba kaya magsibalikan na lang kayo sa paninda niyo. Wala tuloy makalapit sa akin. Pagpapalayas kong sabi sa kanila, saka na pa siyang umupo na lamang sa upuan at nakapangalumbaba ulit. Ay, bakit ba palagi ka na lang sa isip ko? Pig cucumber. Nakakainis ka na ha? Ani ko pa at pinanggigila ng hawak kong ballpen hanggang sa maputol ito. Swerte naman. Kaya naman kumuha ko ng tissue sa loob ng aking bag at alcohol upang punasan ang nagkalat na tinta ng ballpen sa aking kamay. Hindi ko tuloy maiwasan na makita ang sobre na iniwan sa akin ni Caleb. Kinuha ko ito, tiningnan muli ang laman. Buong buo pa din ito at hindi nababawasan, maski singkonduling.
Nandoon din ang sulat kamay nito na tanging sorry lang ang nakalagay. Kung may ibsan lang sana ng sorry niya, ang sakit na nararamdaman ko'y kahit ilang milyon ko pa itong ulit-ulitin, basahin ay gagawin ko. Ang kaso nga, sa tuwing nakikita ko ito'y lalong nanunumbalik ang katangahang nagawa ko. Nagpasya na lamang ako magsara ng maaga upang pumunta ng university na papasukan ko. Mag-e-enroll na siguro ako para makapili ako ng magandang oras at para oras pa ako makapagtinda. Nagligpit ako at iniwan ang aking paninda sa karinderya nila Aling Mameng. Total naman ay may pera na ako kaya dito na lang ako magbabawas at may benta na rin naman ako 500 kanina. Uuwi ka na ba, Jasmine? Tanong sa akin ni Mang Tonyo. Opo, dadaan po muna ako sa papasukan kong eskwelahan para makapag-enroll po. Magalang kong sagot. Mabuti naman at nakaipon ka na, Jasmine. Sabihan mo kami kung kulang pa ang pangmatrikula mo, ha? Sinabi ko na naman na sa'yo na ako na ang magpapaaral sa'yo. Sabi naman ni Aling Mameng sa akin nang makalapit ito. Kahit mapagbiro ang mag-asawang ito'y napakabait nila, lalo na sa akin. Kaya hindi ko sinasamantala ang kabaitan nila kahit pa araw-araw nila akong inaalok na kumain ng libre. Utang maaari pa, kaya pag kumikita ko ng maayos ay binabayaran ko talaga sila. Salamat po sa inyo Mang Tonyo at Aling Mameng. Napakabait niyo po sa akin, pero tama po kayo. Sapat na po ang naipon kong pampantrikula, kaya salamat po sa alok niyo. Sasabihan ko po kayo kapag nangailangan po ako. Tuluyan ako nagpaalam at sumakay ng jeep papunta sa BPU, Bagong Pag-asa University, kung saan nakasabay ko ang ilan sa mga estudyante na halatang mas bata pa sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng insecurity sa sarili ko, lalo pa at naikukumpara ko ang klase ng kanilang pananamit. Maayos na buhok, makinis na kutis, may maayos na damit at higit sa lahat, may matatawag na nanay at tatay sa kanilang tahanan. Ate, bakit po? Tanong ng isa sa akin nang mapansin ako nitong nakatitig sa kanila. Wala. Nagagandahan lang ako sa inyo. Talaga po? Salamat ate. Sabay-sabay nilang sagot sa akin. 3 kasi silang grupo ng mga dalagita. Halatang mga nasa edad 17 ang mga ito. Nang makarating kami ng tapat ng university ay sabay-sabay din kaming bumaba. Ate, dito din po kayo nag-aaral? Siguro po senior na kayo. Mga freshman pa lang po kami. Excited na tanong ng isa sa kanila. Hindi ako senior dito. Sa totoo lang, mag-enroll pa lang din ako gaya ninyo. Freshman din. Medyo nahihiya akong sagot sa kanila. Ate, ayos lang po yun. Ang ate ko late na din pong nakatapos kaya nang mag-college po ako, siya na po ang nagpaaral sa akin. Tara na po. Hinila nila ako papasok sa loob. Nagpakilala sila sa akin at gayon din ako sa kanila. Napag-alaman ko din na teacher din ang kukunin nilang kurso. Kaya matapos kami magpa-register ay pinag-exam naman nila kami. Ito'y para malaman kung ano ang naalala namin sa nakaraang itinuro sa amin. At dahil matagal na akong huminto kaya medyo nahirapan ako pero awa ng Diyos ay nasagot ko naman ito. Lalo na ang matematika kaya palagay ko ipapasa ko. Naghintay pa kami ng 1 oras para malaman ang resulta ng ginawa naming pagsusulit. Kaya habang naghihintay, iniikwento ko sa kanila kung bakit ako nahinto sa pag-aaral at sinabi ko din kung anong aking hanap buhay para sa amin ng lola ko. Matapos ng 1 oras ay sa wakas, malalaman na namin ang resulta. Tinawag na silang lahat at ako na lamang ang huling hindi pa nabibigyan ng papel. Kaya nalulumo ako na baka hindi ako pasado hanggang sa Jasmine Isidro? Po? Ako po yun. Sagot ko agad. Pasado ka at dahil ikaw ang nakakuha sa inyo ng mataas na marka sa entrance exam ay may discount ka ngayon. 20% para sa matrikula mo sa 1 taon. Congratulations. Masayang bati sa akin ng guro na nagbigay ng pagsusulit sa amin. Saka inabot ang papel ko na may 90% average score. Talaga po ma'am, maraming salamat po. Nang araw din na iyon ay nag-officially enroll na ako. Mabuti na lang at lagi kong daladala ang mga school records ko. Malaki ang nabawas sa babayaran ko kaya may natira pang 20,000 sa perang iniwan sa akin ni Doc Caleb. At titipirin ko ito para may magamit ako sa susunod na taon. Nalugmok man ako dahil sa aking kagagahang ginawa
ay may magandang naidulot na rin pala ito sa akin. Kung wala ang perang iniwan sa akin ni Caleb ay hindi ako makakapag-enroll ngayong pasukan. Kaya isa din itong blessing at gagawin ko na lang inspirasyon at leksyon sa aking sarili. Na once upon a time, may isang Doc Caleb ako nakilala na magsasilbing alaala na lamang para sa akin simula sa araw na ito. Gaya ng dati, back to original na ako. Ang ibig ko sabihin, nakabalik na ako sa dating ako. Isang buwan na din naman ang lumilipas mula na makapag-enroll ako. Masaya ako, sobrang saya. Nag-umpisa na din kasi ang klase ko na walang nagiging problema. Naging blessing pa ito dahil sa mga bago kong kaibigan na mga kaklase ko. Tinutulungan nila ako magtinda lalo na pag maaga natatapos ang klase namin. Sumama pa nga sila sa bahay namin ni Lola para lang makikain ng mga sariwang gulay. Aba, ang lola ko, nagpakitang gilas naman ito at mas lalong pinasarap ang luto niya. Masaya siya na may mga bago akong kaibigan na alam niyang matitino at may mga pangarap sa buhay. Lola, aalis na po ako. Paalam ko kay Lola na abala sa mga halamang gamot niya. Tinanghali ako ng gising dahil hindi maganda ang aking pakiramdam. Ilang araw ko na itong nararamdaman kaya ang sabi ng lola ko huwag na daw muna ako magtinda. Alauna pa naman ang pasok ko sa school kaya 10 AM pa lang ay paalis na ako sa bahay. Mag-iingat ka, apo. Bumili ka ng gamot mo sa pagkahilo. Huwag ka mag-alala at igagawa kita ng gamot. Pagpapaalala sa akin ni Lola. Lumapit ako sa kanya upang humalik sa pisngi nito at kumakaway akong nakangiti nang makalabas na. Pero nawala ang aking ngiti sa labi nang hindi na nakaharap sa akin si Lola. Maaga pa naman para sa klase ko pero dahilan ko lang iyon kay Lola na may gagawin kami. Dahil ang totoo, may gusto akong bilhin upang matiyak ang nararamdaman ko ngayong kakaiba sa aking katawan. Ilang araw na akong nagdududuwal sa umaga at pakiramdam ko'y may lagnat ako palagi. At isa pa, isang linggo na akong hindi pa dinadatnan ng regla at ngayon lang ito nangyari. Sana'y mali lang ako nang akala na buntis ako. Kaya para makasiguro ako bibili ako ng pregnancy test kit sa butika para makumpirma ko. At sana'y mali lang ako. Okupadong isip ko sa buong durasyon ng biyahe. Kaya hindi ko na namalaya na nakarating na pala ako sa bayan. Dumiretso kagad ako sa butika upang bumili ng tinatawag ni Ningning na PT. Ma'am, yung pinakamurang PT nga po. Baliwalang sabi ko sa tindera ng mga gamot. Hindi ako nagpapahalata na para sa akin iyon. Sinipat ako ng aking mga katabi, pati na din ang nag-a-assist sa akin. Ilan? Ang sabi ng ate ko 3 daw po, para sigurado. Ang dami diba? Ang arte ng ate ko eh. Napapailing kong komento kunyari. Ining, para pala sa ate mo. Kala ko yung sa'yo eh. Ang bata mo pa. Hindi mapigilang komento ng ginang sa aking tabi. Ma'am, wala pa po akong asawa at boyfriend. Pero hindi na po ako nene. 20 anyos na ho ako. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinabi nito at nagbayad na kaagad at nagmamadaling lumabas. Sumakay ako ng jeep papuntang university at tumiretso sa comfort room. Wala pa ang mga kaklase ko dahil masyado pang maaga. 12:00 pa lang naman kaya may 1 oras pa ako. Binasa ko at inintindihan nakalagay sa pregnancy test kit. Kinakabahan man ako'y ginawa ko na din at pinatakan isa-isa ang 3 PT na nasa aking harapan. Saka ako tumalikod at humarap sa pinto sa pinakadulong bahagi ng cubicle. May ilang estudyante ako naririnig na masayang nagtatawanan. Parang kami lang ng mga kaibigan ko kapag magkakasama kami. Nakapikit ako nagdarasal habang hinihintay ang 10 minuto kong palugit upang tingnan muli ang test kit na ipinatong ko sa may flash ng toilet. Nang sa palagay ko ay lagpas na, ay saka ako humarap ng nakapikit at kinuha ang isa. Ngunit nanlumo ako sa akin nakita. Tinignan ko pa ang 2 pa at pare-pareho lang ito ng resulta. 2 guhit na kulay pula, nang ibig sabihin ay positive. Kung ganoon, kasabay ng pag-upo ko sa toilet bowl ay ang pagpatak ng mga luha ko. Paano ko sasabihin kay Lola na buntis ako? Gayong sa lahat ng ayaw niya ay ang babaeng disgrasyada. Umiyak ako ng umiyak sa loob habang tikom ang aking bibig. Oo, at blessing ang batang ito sa akin sa napupunan. Pero nagsisimula pa lang akong tuparin ang aking pangarap. Wala pa nga ako 1 taon sa pag-aaral ay heto na kaagad ang bagong dagok sa akin. Inayos ko ang aking sarili at siniguradong wala nang bakas na mga luha sa aking mga mata.
At saktong paglabas ko ay siya ring dinig ko sa boses ng mga kaibigan kong si Aida, si Lorna at si Faye. Nakakatawa nga kasi parang lyrics ng kanta lang ang kanilang mga pangalan. Napag-alaman ko kasing magkakaibigan pala ang mga nanay nila at sabay-sabay din ang mga ito noong nagbuntis. Puros babae pa at mga buwan lang daw ang pagitan nilang tatlo. Oh, hi Ate Jasmine. Nandyan ka lang pala? Kanina ka pa ba? Tanong na bungad sa akin na Lorna. Mga 10 minuto na. Sumakit lang ang tiyan ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nakipagbeso sila sa akin saka kami sabay-sabay na lumabas.